Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, maaari po ninyo kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinag-iingat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang publiko ngayong Semana Santa. Ito'y matapos ang sunod-sunod na insidente ng road rage sa bansa. Pagbibigay din ni Pangulong Marcos sa pinakahuli niyang video blog o vlog, dapat ay sumunod ang lahat sa batas trapiko upang hindi na magkaroon ng mga ganitong uri ng sitwasyon sa kalsada na nauuwi sa karahasan. Samantala, kinundena naman ni Pangulong Marcos ang umano'y ginawang pambabastos ng isang Russian na si Vitaly Dorevetsky. Ayon sa Pangulo, nakakalungkot ang ganitong klaseng pambabastos. Narito ang kabuuan ng vlog ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. I'm gonna f***ing rob you. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Magandang araw po sa atin lahat at sana ay nasa mabuti at mapayapa kayong kalagayan. Parating na ang mahal na araw at sigurado akong may kanya-kanya tayong mga lakad kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya ang mensahe ko ngayon sa inyong lahat ay pag-iingat. Alam natin lahat, itong nakaraang linggo ay sari-saring insidente ang nakikita natin sa mga lansangan natin. Ano ba itong mga tinutukoy ko? Uunahin ko ang itong mga insidente ng tinatawag na road rage. Mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan, duruan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mayroon pang mga nauwi sa barilan, kamatayan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin at parang natural lang ang mga ganitong kompuntasyon at karahasan? Tayong lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehiyo at hindi ito karapatan. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Yung ibang tao din sa paligid, umawat tayo. Imbis na mag-video, ituring na natin mayroon tayong tungkulin na panatilihin ang kapayapaan sa paligid natin. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan, maingat sa pananalita, nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibleng dala nitong kapalit kung hahayaan natin lamunin tayo ng galit kahit isang saglit lamang. Naunawaan ko naman
na kung minsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung minsan napapasabay tayo sa daan sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds. Pagbigyan na natin at huwag na natin patulan. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me a ride. Yes, you're gonna take a ride. Ang isa pa nating nakita ngayong linggo, yung kagalit-galit na pinanggagawa ng isang foreign vlogger sa ating mga kababayan. I'm gonna f***ing rob you. Biro man na ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Nakakalungkot dahil ito isang naging bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, nang babastos lang para makakuha ng mga viewers. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng ugali. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo yung mga gumagawa ng ganyan na hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa yan. Tapos na po ang mga dayuhan, nakala na lang, kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabasa sa kanila. Likas na mababait ang mga Pilipino. Magalang, makapumbaba, napakahaba ng pasensya. Kaya't nakakalungkot na makitang naaabuso ang ganito nating katangian. Natural sa atin na matawanan lamang at hindi na palakihin ang mga ganitong klaseng pambabastos. Pero hindi nanghuhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Ngayong darating na mahal na araw, piliin natin ang kapayapaan. Piliin natin ang kaligtasan para sa ating mga sarili at lalo na sa ating mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay naninindigan para sa kanyang bayan. Ang bagong Pilipino ay pumapanig sa kapayapaan at kaligtasan, lalo na sa lansangan. Magbigayan tayo, maging magpakumbaba. Mabuhay po tayong lahat at mag-ingat po tayo sa daan. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, iginiit ng Malacanang na nasa mabuting kalagayan ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na patunay sa magandang estado ng kalusugan ng Pangulo ang araw-araw na pagdalo nito sa mga aktibidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Binigyan din ngayon ng Malacanang na maganda ang estado ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa gitna ito ng mga espekulasyon hinggil sa health status ng presidente na lumalabas sa social media. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maayos ang kalusugan ng Pangulo at katunayan dito ang araw-araw na dinadaluhan itong mga aktibidad. Sasaksikan naman na anya ng publiko lalo na ng mga kagawad ng media na nakatalaga sa Malacanang na bukod sa ilang aktibidad ay mayroon pa itong mga meeting habang sumasama pa ang Chief Executive sa campaign rally ng Alyansa. Mensahe naman ni Castro sa mga fake news peddlers, huwag gawa ng Pangulo ukol sa kanyang o kanang kwento ang Pangulo ukol sa kanyang kalusugan gayong hindi ito makabubuti sa bansa at sa halip dapat ay ipagdasal ang mga namiminuno sa atin. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Sa mga fake news peddlers, huwag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Binigyang diin ng Malacanang na hindi dapat gawing biro ang pagkakaroon ng mga krimen sa bansa. Ito'y kasunod ng naging pahayag ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia, kung saan sarkastiko nitong binati ang Administrasyong Marcos Jr. dahil sa umano ay paglaganap ng kidnapping sa Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Hindi dapat ginagawang katatawanan at hindi dapat ipinagdiriwang ang mga insidente ng anumang krimen sa bansa. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng sarkastikong pahayag ni Hanilet Avancenia na bumati sa Marcos administration dahil sa laganap niya mga insidente ngayon ng kidnapping at iba pang krimen sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, binigyan din na opisyal na buhay ang sangkot sa mga insidente ng kidnapping at iba pang krimen, kaya't hindi ito dapat na ginagawang paksa ng pagdiriwang at gawing katatawanan ng gobyerno. Nakalulungkot lamang anya na tila ikinakatuwa pa ni Avancenia na mayroong ganitong sitwasyon sa Pilipinas na dapat sana ay nagkakaisa ang lahat bilang mga Pilipino para umangat ang bansa. Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat, hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Binigyang diin ni Alyansa para sa Bagong Pilipinas Senatorial Candidate Ping Lacson na mawawala lamang ang pangamba ng publiko kung mahuhuli na ang mga nasa likod ng pagpatay sa negosyanteng Chino na si Anson Ke at sa kanyang driver. Kaugnay nito, pinayuhan ng dating senador at hepe ng pambansang pulisya ang pagpapatuloy sa PNP Anti-Kidnapping Group at paglalagay ng mga opisyal na may karanasan sa pagresolba sa naturang krimen. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Binigyang importansya ngayon ni dating PNP Chief at dating Senador Ping Lacson na mahalagang malutas agad ang kaso at mahuli ang mga sangkot sa pagpatay sa dinukot na Chinese businessman at kanyang driver. Giit nga ito ang paraan para mawala ang pangamba ng publiko at mapigil na maulit pa ang insidente. Kumpiyansa naman si Lacson na kabilang sa senatorial bet ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa kakayanan ni na Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo at Police Major General Nicolas Torre III na itinalagang mamuno sa binuong task force sa pagkidnap at pagpatay sa negosyante si Anson Ke. Payo naman niya sa pambansang pulisya tiyakin ang continuity sa anti-kidnapping group sa pamamagitan ng paglalagay ng mga opisyal na may karanasan na laban sa krimen. Dapat na rin anya tanggalin ang mga tiwaling miyembro nito lalo at may mga impormasyon na may dati at aktibong pulis na nagsisilbing bodyguards ng mga sangkot sa Pogo na minsan ay nasasangkot din sa kidnapping para pabayaran yung casino debts nila. Paalala naman niya sa publiko na magtiwala sa alagad ng batas at sa criminal justice system. Maari din anya makipag-ugnayan ng mga biktima sa non-government organization tulad ng Movement for the Restoration of Peace and Order na pawang mga dating kidnap victims ang miyembro. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tinitiyak ng Malacanang na dadaan sa tamang proseso ang mga dayuhan na nais mag-apply ng citizenship sa Pilipinas. Matatandaang na veto ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang House Bill No. 8839 o panukala para sa naturalization o para maging Pilipino ang Chinese national na si Li Duanwang. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Makakaasa ang mga Pilipino na dadaan sa tamang proseso at hindi basta na lamang ipagkakaloob ng pamahalaan ng Filipino citizenship sa sinumang dayuhan na mag-a-apply para dito. Ito ang binigyan diin ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagveto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa House Bill No. 8839 o ang panukala para sa naturalization sana ng Chinese national na si Li Duanwang. Si Wang ay kilala rin bilang Mark Ong ay iniugnay sa POGO operation sa bansa.
Kung matatandaan sa pagdinig ng Senado, lumabas na si Wang ay mayroong multiple taxpayer identification numbers na isang paglabag sa batas ng Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na pinakinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga babala na una nang ipinabatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sinabi niya ng Pangulo na ang hindi pagpansin sa mga warning na ito ay maikukonsidera rin bilang pagsuway sa tungkulin sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Anya, pagbibigay din ni Pangulo Marcos, ang Filipino citizenship ay isang pribilehiyo, lalo't higit sa legal na karapatan na ibinibigay ng pamahalaan sa mga dayuhan na magagawaran nito. Hindi rin ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kaduda-dudang interes. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay. Binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, sa kaugnay na balita, ikinalugod ni Senadora Risa Ontiveros ang pag-veto ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa House Bill No. 8839 o panukala para sa naturalization o para maging Pilipino ang Chinese national na si Lee Duan Wang. Para kay Ontiveros, tama ang naging hakbang na ito ng Pangulo at lalo at nahaharap si Lee Duan Wang na kilala rin bilang Mark Ong sa kontrobersya na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Welcome kay Senadora Risa Ontiveros ang pag-veto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbibigay ng Filipino citizenship sa Chinese national na si Lee Duan Wang. Ayon kay Ontiveros, pinapakita ng hakbang na ito ang commitment ng pamahalaan na protektahan ang pagkasagrado ng pagiging Pilipino. Git ng Senadora, tama lang na hindi ginawaran ng pagka-Pilipino si Wang lalo na rin sa bigat na mga ebidensya laban sa kanya. Una nang tinutulan ni Ontiveros ang pagbibigay ng Filipino citizenship kay Wang dahil sa ilan sa mga natuklasan niya gaya ng pagkakaroon na nito ng ilang taxpayer IDs. Kaugnayan nito sa illegal na POGO operations at sa isang grupong may link sa Chinese Communist Party. Git na mababatas, hindi lang maliit na issue o technicalities ang mga ito. At kung nabigyan ng Filipino citizenship si Wang sa kabila ng mga red flag, ay magpapabatidaan niya ito ng maling mensahe at magtatakda ng isang mapanganib na president. Naninindigan si Ontiveros na ang pag-reject sa application ni Wang ay makakabuti sa national interest ng Pilipinas. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Itinuturing na isang tagumpay ang pagtungo ng Philippine contingent na ipinadala sa Myanmar upang tumulong sa search, rescue and retrieval operations matapos ang 7.7 magnitude na lindol na tumama sa naturang bansa kamakailan. Matatanda ang nakabalik na sa Pilipinas Lunes na umaga ang naturang Philippine contingent o ang Philippine contingent na ito. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Ipinagmalaki ng Office of Civil Defense sa naging matagumpay ang misyon sa nang ipinadalang contingent ng Pilipinas sa bansang Myanmar. Ito ay kasunod ng kanilang pagtulong sa search, rescue and retrieval operations. Kaya hindi ng paghatid ng serbisyo medikal sa mga naapektuhan ng magnitude 7.7 na lindol doon. Sakay ng C-130 plane, balik bansa na ang 89 na miyembro ng contingent sa pangunguna ng Office of Civil Defense, Department of Health, Department of Environment and Natural Resources, Armed Forces of the Philippines, Metropolitan Manila Development Authority, Bureau of Fire Protection at pribadong sektor. Dumating ngayong umaga, Philippine contingent sa Villamor Air Base sa Pasay City kung saan sinalubong sila ni OCD Administrator Ariel Nepomuceno at iba pang opisyal. Bago umalis ng Myanmar, nagpaabot ng pasasalamat ang pinuno ng contingent na si Lieutenant Erwin Diploma sa tiwala at kumpiyansang binigay sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Mula sa Kampong Ginaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Pinaiigting ng Department of Education o DepEd ang anti-bullying campaign nito matapos maitala ang mahigit 1,000 kaso ng bullying mula 2022 hanggang Abril ng taong kasalukuyan. Sa darating na school year ay isasama ang naturang kampanya sa mga asignaturang tulad ng Good Manners and Right Conduct o GMRC at Edukasyon sa Pagpapakatao o ESP. Ang detalye ng balitang ito mula kay Charmaine Cristobal ng Radio Magazine. Kinokondena ng Department of Education ang anumang uri ng pambubuli sa lahat ng eskwelahan sa bansa. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, higit 1,000 kaso ng bullying ang naitala mula November 24, 2022 hanggang April 7, 2025. Kalahatian niya sa naturang kaso ay kinasasangkutan ng mga estudyante. Samantala, sa nakaraang pagdinig sa Senado, siniguro ng Kagawaran ng Edukasyon ang kanilang komprehensibong pagsusuri sa mga komite na nangangasiwa ng proteksyon ng mga estudyante. Dagdag pa rito, sa papalapit na school year 2025 to 2026, mas paiigtingin ng K-10 curriculum ang anti-bullying sa pamamagitan ng pag-aaral ng GMRC, Values Education at Edukasyon sa Pagpapakatao. Kaugnay nito, kamakailan, nag-viral ang video ng isang estudyante na sinasaktan ng kanyang mga kaklase sa Bagong Silangan High School. Mula Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Opisyal nang sinimula ng Commission on Elections o COMELEC ang internet voting para sa mga rehistradong overseas Filipino voters sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, ito ay matapos ang 3 linggong test voting. Sinimula ng opisyal na pagboto alas 8 na umaga, lokal na oras ng bawat bansa, Abril 13, kung saan naka-enroll ang mga botante sa Online Voting and Counting System o OVCS. Unang bumoto ang mga nasa New Zealand alas 4 ng umaga, oras sa Pilipinas, sinundan ng Australia, Japan, Korea at iba pang bahagi ng Asia, gitnang silangan, Europa, hanggang sa mga bansa sa Amerika. Itinataguyod ng naturang sistema ang mas mabilis at ligtas na paraan ng pagboto kung saan tinitiyak ng election verifier system na maayos at tumpak ang naging resulta ng test voting. Kabilang sa mga nagbantay sa proseso ang mga opisyal ng COMELEC, IT experts at kinatawan mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Magpapatuloy ang internet voting hanggang Mayo 12 ngayong 2025, alas 7 ng gabi, oras sa Pilipinas, kasabay ng pagtatapos ng halalan sa bansa. Hinihikayat ng COMELEC ang lahat ng overseas voters na samantalahin ang makabagong paraang ito upang makilahok sa halalan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang pinaigting na magkasanib bantay presyo market monitoring operations ng Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI sa National Capital Region. Layo nito na masugpo ang pagtaas ng presyo sa mga palengke at maprotektahan ang mga mamimili. Tinututukan din ang pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Prices o MSRP, partikular sa bigas at karne ng baboy. Kaugnay nito, sinabi ni DA Assistant Secretary for Agribusiness Marketing and Consumers Affairs, Attorney Genevieve Guevara, na target din ng pag-iikot na maisulong ang kooperasyon sa mga vendor. Hinimok nito ang retailers na isunod ang kanilang presyo sa mga panuntunan ng gobyerno, lalo na at bumaba na ang gastos sa delivery ng ilang produkto. Samantala, hinikayat ng Department of Agriculture ang mga mamimili na iulat sa ahensya ng direkta ang mga insidente ng overpricing o pang-aabuso sa presyo. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Maritime Industry Authority o Marina, pinaiigting ang ligtas na pagbiyahe ngayong Semana Santa. Kaugnay nito, mahigit 100 pampasaherong barko ang ininspeksyon sa buong Pilipinas upang masiguro na makasusunod ang mga ito sa batas pandagat. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lawrence Tanhoco.
Pinaigting ng Maritime Industry Authority o Marina ang kampanya para sa ligtas na pagbiyahe sa karagatan ngayong Semana Santa. Ayon sa ahensya, nasa 113 pasaherong pampasaherong barko ang sinuri at ininspeksyon nito sa buong bansa mula Abril 1 hanggang 12. Ito ay upang tiyakin ang kaligtasan at pagtalima sa mga batas pandagat. Sa naturang bilang 10 barko ang ipinagbawal munang pumalaot dahil sa mga safety-related deficiencies, habang 6 na barko naman ang muling pinayagang bumiyahe matapos ang re-inspection. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, prioridad nila ang kaligtasan ng mga pasahero sa anumang biyahe sa karagatan. Kaugnay nito, nagtalaga rin ang Marina ng malasakit help desk sa mga pantalam para magbigay tulong at aksyon sa mga kinakailangan ng mga pasahero. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Inatasan ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang lahat ng regional directors at hepe ng law enforcement units sa buong bansa na paigtingin ang random at sorpresang pag-iinspeksyon sa lagay ng mga pampublikong sasakyan. Alinsunod ito sa direktiba ni Transportation Secretary Vince Dizon sa LTO matapos ang aksidente sa Commonwealth Avenue nitong linggo na ikinasawi ng 2 katao. Ayon kay Mendoza, tututukan ang pagsusuri sa roadworthiness ng lahat ng uri ng sasakyan, partikular sa mga pampublikong sasakyan bilang hakbang kontra sa aksidente. Nauna nang inilunsad ng LTO ang kanilang mga plano para sa Holy Week Road Safety sa mga terminal ng bus para sa random drug testing sa mga driver at konduktor, kabilang din ang sorpresang inspeksyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sang-ayon si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa panawagan ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na ipasa ang panukalang dagdag sahod. Ibinahagi ni Tolentino na aprobado na nasa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 1534 o panukalang 100 piso na across the board na taas ng sahod para sa mga manggagawa ng pribadong sektor sa buong Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Suportado ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang panawagan ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na agad nang ipasa ang panukalang legislated wage hike. Para kay Tolentino, napapanahon na ang pagsusulong ng dagdag na sahod para sa mga manggagawa, lalo na sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, pamasahe at pang-araw-araw ng mga gastusin. Pinunto ng Majority Leader na aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 1534 o ang panukalang 100 pesos across the board wage hike para sa mga manggagawa ng pribadong sektor sa buong bansa. Sa ngayon ay hinihintay na lang anya nila ang counterpart version ng Kamara ng naturang panukala. Ayon sa Senador, ang huling legislated wage hike ay noon pang 1989 o 36 years na ang nakakaraan at hindi na muling naulit. Giti Tolentino, hindi lang dapat ipaubaya sa wage board ang pagtugon sa pangangailangan ng mga manggagawa dahil may karapatan rin ng mga mambabatas na halal ng mga taong bayan na baguhin iyon. Anya, ang issue ng wage increase ay konektado sa iba pang societal issues ng bansa gaya ng food availability, growth stunting at pagiging competitive ng workforce ng bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpaalala ang grupong Eco Waste Coalition sa publiko kaugnay sa pag-iwas sa basura at polusyon ngayong Semana Santa. Nanawagan din ang naturang grupo na gumamit na lamang ng recycled materials lalo na sa pagbasa ng pasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Naglabas ng ilang paalala para sa mga mananampalataya ang environmental group na Eco Waste Coalition para mapanatiling mapayapa at malinis ang paggunita ng Semana Santa sa bansa. Sa isang pahayag na nawagan ng Eco Waste sa mga debotong Pilipino na gunitain ang mahal na araw sa paraang makakalikasan na iwas basura at polusyon. Kasama sa panawagan nito ang paggamit ng mga recycled na materyales para sa pabasa ng pasyon, maghain ng pagkain para sa karidad gamit ang reusable na lalagyan
at maglakad o magbisikleta kung magbibisita iglesia. Panatilihin ding walang basura, usok o vape ang alay lakad sa Antipolo sa Huwebes Santo. Gawin ding makabuluhan at hindi maggastos ang Easter para sa mga bata. Hinikayat din ng grupo mga Katoliko na subukan ng meatless na pagkaayuno ngayong Semana Santa dahil ang plant-based na mga pagkain ay nakatutulong para mabawasan ang carbon footprint ng bawat isa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos po ng ilang mga paalala. Bilang paggunita sa Semana Santa, pansamantalang mawawala sa himpapawid ang Radyo Pilipinas simula April 17, Huwebes Santo hanggang April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik kami sa regular broadcast sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay. Isang ligtas at mapayapang Semana Santa sa ating lahat. Para may maayos na pundasyon para sa kabataang Pilipino, inutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatayo ng Child Development Centers or CDCs sa mga low-income barangays sa bansa. These CDCs are venues for the implementation of early childhood care and development center programs and services, especially the early learning programs and family support program. Sa mga center na ito, maaaring makapaglaro, makapagbasa at makapag-aral ang ating mga kabataan. It can also be used as a resource center for developmentally appropriate learning materials and a laboratory for conducting research, data gathering, and innovations about early childhood. Pangako ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng kinakailangang suporta para sa mga bata dahil sila ang magmamana at magpapatibay naman ng pundasyon ng ating bansa sa hinaharap. The government continues to find ways to support our children so they can grow, they can thrive and reach full potential. Through health and community programs, we remain committed to helping them become productive members of our society. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako naman po tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Tuguegarao, halos 200 dating rebelde sa Cagayan na pagkalooban ng tulong sa outreach program ng pamahalaan at pribadong organisasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay April Bracho.
Agarup duwa gasot asigod da rebelde iti probinsya ti Cagayan tinaiyawatan ti tulong iti naangay nga outreach program iti ili ti Lalo. Iti panangidaulo ti 17th Infantry Battalion Philippine Army ti aktibidad nga adaan tema Fun Reunion pagtitipon para sa pagkakaisa. Ket paso ti agtultuloy a panagtitinulong dagiti naduma-dumang ahensya ken organisasyon tapno tulungan ken suportaran dagiti sigud a rebelde iti panagsublida iti komunidad. Karaman kadagiti kang runaan a serbisyo ken tulong para kadagiti sangagasot ket 70 a former rebels dagiti food packs ken bagas manipod iti Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative, Chinelas manipod iti Cagayan Police Provincial Office, ken Kabataan kontra Droga at Terorismo, BINI, manipod iti Department of Agriculture, libre nga agas, manipod iti Municipal Health Office ti Lalo, ken libre a medical ken dental services ti Battalion Retainers. Babuon mati programa nga assistance to individuals in crisis situation, nangiwaras ti financial assistance ti DSWD, kadagiti former rebels. Sigun, kini 17th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Ford Alciao, ganda ti aktibidad asaan laeng ang mangyawat ti tulong no diket agserbi a simbolo ti panagkaykaysa ken baro arugi para kadagiti sigod a rebelde. Dita ti damag manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, April. Yan ang ulat mula sa Tuguegarao. Samantala, dumako naman tayo sa Baguio. Plantasyon ng marihuana sa Bocod, Benguet. Sinunog ng mga otoridad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jong Munar. Baligi tinapatungpal nga Oplan binadang gabot when marijuana eradication operation sa Jaili ti Bocod, Benguet. Nagresulta da ito iti panakadiskubre ti talunga plantation sites sa Jai Sitio katabeng 7 Bocod, Benguet. Pinarot dagiti police operatives iti agdagop sa ngaribo nga fully grown marijuana plants nga dan iti standard drug price nga 200 nga pesos. Dagiti naparot nga illegal amula ket pinuuran matlang dagiti otoridad iti side anasarakan digitoy. Tin marijuana eradication ket impatungpal tinagtipon nga operatiba ti Bocod Municipal Police Station, Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Drug Enforcement Unit ti Benguet PPO, Provincial Intelligence Team Benguet, Regional Intelligence Unit 14, Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, ken Philippine Army. Awan tinatiliw nga individual tinaso nga operasyon nga magtultuloy iti may patpatungpal nga investigasyon para ti panakabigbig ken panakaarestar iti cultivator. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jong. Yan ang ulat mula sa Baguio. Samantala, dumako naman tayo sa Virac, mga kandidato para sa provincial positions sa Catanduanes humarap sa Aratubangan 2025 Midterm Elections Provincial Debate. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rosie Nieva. Naging matrayong po ang kinundusir na Aratubangan 2025 Midterm Elections Provincial Debate sa Catanduanes State University Auditorium. Pinanginotan ni kan Catanduanes State University College of Law, Debate Society, Political Science Society asin Civico Catanduanes sa pakikipagtabangan kan Provincial Commission on Elections asin Caritas. Obheto kan aktibidad na tauwaning pagkakataon ang mga kandidato na mailatag ang sa indang mga plataforma asin matabangan ang publiko kung si isa ang dapat na iboto sa mga abot na eleksyon. Nagbali sa aktibidad ang 4 na gubernatorial candidates asin 2 vice gubernatorial candidates. Sa 5 kandidato sa pagkakongresista, 4 sana ang nag-atindir, mantang sa 17 nagdadalagan sa pagka-provincial board member, anum sana ang nagkasa sa aktibidad. May mga nagtukaw man na panelist gikan sa manlain-lain na sektor na nagsilbing giya asin nagpaotom ning patas asin produktibong talakayan sa pagultanan kan mga kandidato. Mientras tanto naging mahigot man ang pinautob na seguridad kan kapulisan asin kasuldadusan sa laog asin luwas kanasambitan ng venue. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rosie. Yan ang ulat mula sa Virac at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon.
Samantala, dumako naman tayo sa riyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. Philippine Army Reserve Command at Cebu Normal University lumagdan ng kasunduan upang palawakin ang ROTC sa nasabing universidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jessa Agua Ilanan. Milagda og kasabutan ng Cebu Normal University of 7th Regional Community Defense Group kun 7RCDG sa Philippine Army Reserve Command aron mas paligunon pa ang Reserve Officer Training Corps o ROTC program sa maong tunghaan. May pirma si CNU President Daniel Ariaso Sr. ug 7RCDG Group Commander Colonel Edgar Mangabay alang sa formal nga panaghugpong sa duha ka institusyon. Ubos sa maong kasabutan, magtinabangay ang duha sa pagdumala sa National Service Training Program o NSTP ROTC sa CNU sulod sa usa ka school year o duha ka semester. Gilauman nga motampo ang 7RCDG sa paghatag og pagbansay sa mga ROTC cadet samtang ang universidad mo'y mosiguro nga di mo menos sa 350 ang cadets sa maong programa matag semester. Misaksi sa MOA signing sila si Dr. Alan Roy Elnar, Vice President for Administration, Finance and External Affairs, Dr. Joseph Elvier Tubilan, Vice President for Academic Affairs, Geofel Balihon, NSTP Director ug mga ROTC cadets. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jessa. Yan ang ulat mula sa Cebu. Samantala, dumako naman tayo sa Iloilo, Department of Social Welfare and Development o DSWD, nakapamahagi ng 700 milyong piso na assistance sa ilalim ng AIX program sa mga benepisyaryo nito sa Western Visayas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Emmy Santiagudo. Naglabot sa masobra 900 milyones pesos ang assistance nga nahatag sang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa masobra 168,000 nga benepisyaryo sang assistance to individuals in crisis situation o kon AIX sa una nga quarter sang 2025. Ginpayag ni Wesley Andrew Barayuga, head sang AIX Crisis Intervention Section sang DSWD Field Office 6, lakip sa mga program coverage sang AIX amo ang medical, funeral, transportation, educational kag food assistance. Sa masobra 900 milyones pesos nga napanagtag, ginalakipan ini sang food assistance nga masobra 400 milyones pesos, medical assistance nga naglabot sa masobra 200 milyones pesos, funeral assistance nga masobra 125 milyones pesos, kag educational assistance nga masobra 69 milyones pesos. Dugang pa ni Barayuga nga ang mga benepisyaryo nga ginserbihan pinaagi sa nanuay tuhay nga social welfare and development offices kag malasakit center sa rehiyon. Ang AIX isa ka programa sa DSWD para sa mga individual o kung pamilya nga yara sa krisis nga sitwasyon o kung nagakinahanglan sang bulig pinansyal o kung material support gigan sa nasyonal nga gobyerno. Mula sa Iloilo, Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Emmy. Yan ang ulat mula sa Iloilo at ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Davao. Mahigit 30,000 kabataan nakatakdang magtapos mula sa Child Development Center ng Davao City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Marcel Dasalia. Kapin 30,000 ka mga kabataan gikan sa Child Development Center sa siyudad sa Davao ang gikatakdang mograduar ning tuiga. Sa tumo nga mahatud ang kalambuan ug ang pag-umol sa mga kabataan, dugay nang gisuportahan sa lokal nga kagamahanan sa siyudad sa Davao, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO ang Early Childhood Care and Development o ECCD program aron nga solusyonan ang panginahanglanon sa panglawas, nutrisyon, sayong edukasyon ug serbisyong pangkomunidad. Sumala kang kaya Mombaw Makadatar, ECCD technical staff, bisan tuod og dili ginapugos ang pag-enroll, hugot nga ginaawhag ang mga ginikanan nga i-enroll ang ilang mga anak nga nag-edad 3 hangtod 4 anyo sa
C. Isip pagpangandam alang sa formal nga edukasyon. Gikatakda mga graduation sa daycare gikan Abril 21 hangtod 30 ug ang sayong enrollment usab gikatakda karong Hunyo 9. Dugang ni makadatar, prioridad usab sa programa ang nutrisyon ug ang kalimpyo sa mga kabataan sa pakigalayon sa City Health Office diin lakip sa mga serbisyo ang pagsukod sa gitason ug ang timbang sa mga kabataan nga ginahimo sa mga barangay health workers ug ang supplementary feeding program. Gikan dinhi sa Davao City, Marcelma Mondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Marcel. Yan ang ulat mula sa Davao. Samantala, dumako naman tayo sa Butuan. Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. pinangunahan ng pagsusulong ng 29 na piso bawat kilong bigas sa Siargao, Surigao del Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jocelyn Morano. Gipangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang pag-endorso og pagbaligya sa bugas nga anaa lamang sa tig 29 pesos matag kilo ang presyo atol sa kadiwan ng Pangulo dito sa lungsod sa General Luna, Siargao Island, Surigao del Norte. Ang 29 peso program kabahin sa targeted intervention sa Administrasyong Marcos para ihatod sa katawhang Pilipino ang dekalidad ug abot kayang presyo sa bugas nga mapalit sa kamerkaduhan ug para usab kapahimuslan sa mga senior citizens, persons with disability ug mga solo parents. Sa kadiwan ng Pangulo, mapalig-on ang kapasidad sa lokal nga mga mag-uuma, pinaagi sa pagbaligya sa ilang abot sa igong presyo direkta sa mga konsumante. Nasaksihan ni Secretary Tiu Laurel ang nagkadaiyang agricultural ug fishery products sa kadiwan ng Pangulo sa Siargao. Giila ang Siargao is a premier Philippine tourist destination, hinungdan nga dapat suportahan sa mga programang pang-agrikultural para masiguro ang supisyenteng supply sa pagkaon. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jocelyn. Yan ang ulat mula sa Butuan at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang mga balita mula sa ilang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts.
National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Bilang paggunita sa Semana Santa, pansamantalang mawawala sa himpapawid ang Radyo Pilipinas simula April 17, Huwebes Santo hanggang April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik kami sa regular broadcast sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay. Isang ligtas at mapayapang Semana Santa sa ating lahat. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Sinabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Ellie Remolona na nag-iingat ang BSP sa patuloy na pagluluwag ng monetary policy upang hindi makasama sa ekonomiya o makasama sa ekonomiya. Sa isang panayam, sinabi niya na matapos ang pagbawas ng 25 basis points, may inaasahang karagdagang pagbaba pa ng interest rate sa mga susunod na buwan, ngunit sa baby steps lamang upang suportahan ang ekonomiya sa gitna ng pagdaigdigang mga hamon. Diin ng BSP Chief, ayaw nila itong masobrahan o lumagpas sa kapasidad ng ekonomiya na magdudulot ng muling pagsirit ng inflation. Ipinaliwanag ni Remolona na ginagamit ng BSP ang iba't ibang pagtataya sa neutral rate, ang antas kung saan ang polisiya ay hindi nagpapasigla o nagpapabagal sa ekonomiya. Dagdag pa niya, hindi nila isinasagawa ang intermeeting rate cuts dahil ang mga desisyon sa polisiya ay karaniwang ginagawa sa mga nakatakdang pulong na ginaganap kada 2 buwan. May natitirang 4 na pulong ngayong taon at ang susunod ay sa Hunyo 19. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Bureau of Animal Industry o BAI na umakyat ng 16.18% ang angkat na karne nitong Pebrero kung saan napipigilan ang lokal na supply dahil sa African Swine Fever o ASF. Umabot ng mahigit 69.68 milyong kilo ang angkat na karne sa buwan ng Pebrero, kung saan bumagal ito kumpara sa naiangkat ng halos 138 milyong kilo noong Enero. Nasa halos 53.6 na milyong kilo ng karneng baboy ang bumubuo ng pangkalahatang import ng karne sa Pebrero. Tumaas ito ng halos 39 na milyong kilo ng kaparehong buwan nitong nakaraang taon. Malaki ang ibinaba nito kumpara sa 70.44 na milyong kilo nitong Enero. Umabot naman sa 12.49 na milyong kilo ang inangkat na karneng baka, kalabaw 1.87 milyong kilo, turkey 21,588 kilos at kordero na nasa 15,825 kilos.
Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nitong Marso, ang populasyon ng baboy ay nananatiling nasa mababang level bago pa man tumama ang ASF outbreak noong 2019. Ayon kay Chu Laurel, bago ang ASF, halos 14 na milyon ang baboy sa bansa. Ngayon ay nasa 8 milyon na lamang ito at dahil dumadami ang populasyon ng Pilipinas, ang demanda sa karneng baboy ay mas mataas na kumpara sa 14 na milyon. Noong Marso, sinabi ng Department of Agriculture o DA na ginagawa ng paraan ng BAI para masiguro na lumabas sa merkado itong Abril ang Vietnamese vaccine laban sa ASF. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan ng Department of Tourism o DOT ang pagdagsa ng mahigit 30 milyong turista ngayong Semana Santa kasabay ng panawagan na gamitin lamang ang mga DOT accredited na negosyo upang maiwasan ang travel scams. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, pinagana na ang Regional Operations Centers upang matiyak ang maayos na daloy ng mga biyahero at ang seguridad sa mga matataong pasyalan. Pinayuhan din ni Frasco ang publiko na mag-book lamang sa mga DOT accredited na establishmento upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng serbisyo. Kabilang sa mga top destinations ngayong taon ay ang Boracay, Palawan, Cebu, Baguio at Siargao, habang lumalakas din ang turismo sa Mindanao, lalo na sa Davao at Sarangani. Sa Maynila, tinatayang aabot sa 2.4 na milyon naman ang bibisita. Para sa mga katanungan o tulong sa biyahe, bukas 24/7 ang DOT Tourist Assistance Call Center sa hotline 151 Tour o 151-8687 o sa pamamagitan ng kanilang social media. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magde-deploy ng mahigit 1,500 tauhan ang Metro Pacific Tollways Corporation sa kahabaan ng NLEX, SCTEX at NLEX Connector ngayong Semana Santa. Sa ilalim ng biyaheng Arangkada Semana Santa Motorist Assistance Program, tiniyak ng MPTC ang kanilang kahandaan sa pagdagsa ng motorista simula sa Miyerkules Santo. Bahagi ng kanilang paghahanda ang pinahusay na traffic operations, on-call emergency medical services, free towing service na available sa Class 1 vehicles. Mayroon din silang libreng mechanic service sa lahat ng gas stations sa kahabaan ng NLEX at SCTEX. Bukod pa dito ang electric vehicle charging mula sa AC Mobility sa Petron Lakeshore at Shell Mexico, libreng wifi sa mga piling gas stations, libreng inuming tubig at iba pang serbisyo. Mananatili ang mga serbisyong ito hanggang Abril 21. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas po ng ilang paalala. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Ann Ridao,
Seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Sisimulan ni Filipina tennis star Alex Ayala ang clay season bilang top seed sa 2025 Oeiras Ladies Open na gaganapin mula Abril 14 hanggang 20 sa Portugal. Dahil sa kanyang nagawa sa Miami Open at ang kanyang panibagong ranking sa Women's Tennis Association o WTA na number 73, makikita sa aksyon si Ayala bilang first seed sa unang pagkakataon sa kanyang professional na career sa WTA 125 tournament. Ito din ang kauna-unahan niyang torneo pagkatapos ang kanyang kapanapanabik na takbo sa Miami Open kung saan tinalo niya ang 3 Grand Slam champions bilang isang wildcard at umabot sa semifinals. Pagkarang talunin sina world number 5 Madison Keys at world number 2 Iga Swiatek, kinapos si Ayala na umabot sana sa finals pagkatapos matalo sa loob ng 3 sets kay world number 4 at ngayon world number 3 na si Jessica Pegula. Pagkatapos ng kanyang magandang laro sa Miami Open, inamin ng 19 anyos na si Ayala na dahil sa mga achievement at mga papuri na kanyang natanggap, ay nagdulot ito ng pressure sa kanya na maganda din ang maipapakita niyang laro sa mga susunod na kompetisyon. Naghahanda din ang graduate ng Rafa Nadal Academy para sa WTA 1000 Mutua Madrid Open na magsisimula sa Abril 22, kasunod ang WTA 125 sa Vic, Spain. Tutungo naman ang Filipino prodigy sa Italy sa susunod na buwan kung saan maglalaro si Ayala sa WTA 1000 sa Rome at WTA
TA-125 sa Parma sa Mayo 6 at 12 ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Linabas ng Converge ang sama ng loob nito sa Blackwater sa isang dominanteng 111-80 panalo para bumalik sa winning column sa PBA Season 49 Philippine Cup nitong linggo na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Ipinakita ng Fiber Xers ang kanilang balancing opensa kung saan pinangunahan ni Justin Arana ang koponan sa nagawa nitong double-double na may 19 na puntos at 11 rebounds habang sina Shawnee Winston at Justine Baltasar ay kapwa nakapagtala ng tig 16 na markers. Nag-ambag naman sina Ray Suerte at Brian Santos ng 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod para tulungan ang Fiber Xers na gumanda ang kanilang record sa 2-2 habang wala pa ding panalo ang bossing sa 0-2. Habang maganda ang ipinakita sa opensa, sinabi naman ni Converge head coach Franco Atienza na ang depensa nila ang naging susi sa panalo. Nalimitahan ng Converge si Cedric Bearfield sa 5 puntos sa pambihirang 1 of 10 shooting habang walang nagawang puntos si Christian David sa buong laban. Si RK Ilagan ang gumawa sa Blackwater kung saan nakagawa ang veteranong guard ng 19 na puntos kasama pa ang 3 rebounds, 2 assists at 1 steal habang nakatulong si Russell Escoto sa nagawa nitong 11 markers, 4 na boards at 1 assist mula sa bench. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo ng Petrogas Angels ang kanilang kauna-unahang Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference title kung saan tinanggalan nila ng korona ang Creamline 25-21, 25-16, 23-25 at 25-19 sa Game 3 ng kanilang Finals Showdown. Ito na ang ikatlong overall title ng Petrogas sa liga. Pinangalanan bilang All-Filipino Conference Most Valuable Player si Brooke Van Sickle ang kanyang ikalawang sunod-sunod na karangalan habang pinarangalan naman si MJ Phillips bilang Finals MVP. Pinangalanan din bilang Best Outside Spikers sina Savvy Davison ng PLDT at Bernadette Pons ng Creamline habang sina Thea Gagate ng Zeus Coffee at Bea De Leon ng Creamline ang kumuha ng Best Middle Blocker Awards. Naging Best Opposite Spiker naman si Trisha Tubo ng Farm Fresh habang ang veterano ng Creamline na si Kyle Negrito ay naging Best Setter at si Thang Ponce ng Choco Mucho ang naging Best Libero. Ang impresibong first-year spiker ng Signal na si Ishi Lalong Isip ang pinangalanang Rookie of the Conference dahil sa tulong na kanyang ibinigay sa HD Spikers. Samantala, nakuha naman ng Akari ang bronze medal laban sa Choco Mucho 25-15, 26-24 at 26-24. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha na naman ng impresibong panalo ang University of the Philippines kung saan tinalo nila ang De La Salle University sa loob ng 5 sets, 26-24, 18-25, 19-25, 25-22 at 16-14 para panatiliing buhay ang kanilang pangarap na makapasok sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Final 4 sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong linggo. Pinangunahan nina Joanne Monares, Cassandra Dowring at Kian Olango ang laban ng Fighting Maroons, kung saan napaganda nila ang record ng koponan sa 6-6
habang bumagsak ang Lady Spikers sa 8-4 na ngayoy katabla ang University of Santo Tomas sa ikalawang pwesto. Nanguna sa opensa si Monares sa nagawa nitong 16 na puntos habang hindi naman nagpahuli si middle blocker Doring na nakagawa ng 15 markers galing sa 12 attacks at 3 blocks. Malaking tulong din ang nagawa ni rookie opposite spiker na si Olanggo sa nalikom nitong 14 na puntos, 3 ang nanggaling sa service ace. Ang panalo ng UP sa Lasal ay ang kanilang kauna-unahan simula pa noong Season 81 noong taong 2019. Umasa naman ang Lasal kina Shivana Lapot at Angel Canino kung saan si Lapot ay nakagawa ng team high 27 puntos at 25 puntos naman ang nagawa ni Canino. Samantala, madaling dinispatcha ng defending champion na National University ang Ateneo de Manila University 25-16, 25-15 at 25-21 sa likuran ni Belia Bilen, Erin Pangilinan at Eliza Solomon. Naglista si Bilen ng 16 na puntos, 10 excellent digs at 13 excellent receptions habang nagdagdag si Pangilinan ng 12 puntos. Ang nagbabalik na si Solomon naman ay nagtapos ng may 11 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang ng ilang paalala. Para may maayos na pundasyon para sa kabataang Pilipino, inutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatayo ng Child Development Centers or CDCs sa mga low-income barangays sa bansa. These CDCs are venues for the implementation of early childhood care and development center programs and services, especially the early learning programs and family support program. Sa mga center na ito, maaaring makapaglaro, makapagbasa at makapag-aral ang ating mga kabataan. It can also be used as a resource center for developmentally appropriate learning materials and a laboratory for conducting research, data gathering, and innovations about early childhood. Pangako ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng kinakailangang suporta para sa mga bata dahil sila ang magmamana at magpapatibay naman ng pundasyon ng ating bansa sa hinaharap. The government continues to find ways to support our children so they can grow, they can thrive and reach full potential. Through health and community programs, we remain committed to helping them become productive members of our society. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang niyang chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagluluksa ang Philippine entertainment industry dahil sa pagpanaw ni Pilita Corrales, ang multi-awarded Filipina singer na kinikilala bilang Asia's Queen of Song. Binawian ng buhay si Pilita sa edad na 87 at naulila niya ang kanyang mga anak na sina Jackie Lo Blanco at Ramon Christopher Gutierrez. Ang apo ni Pilita, ang aktres na si Janine Gutierrez, ang nagkumpirma ng malungkot na balita sa pamagitan ng kanyang Instagram post nitong Sabado, Abril 12. Sabi nga ni Janine, quote-unquote, "It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved mommy and mamita, Pilita Corrales. Pilita touched the lives of many not only with her songs but also with her kindness and generosity. She will be remembered for her contributions to the entertainment industry, but most of all, her love of life and family. Please join us with your prayers and kind thoughts as we celebrate her beautiful life. Further details regarding memorial services will be shared soon." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagsushooting pala si Sanya Lopez sa Japan kaya wala siya sa premiere night ng pelikulang Samahan ng Mga Makasalanan. Inaabangan pa naman ng press ang pagdating ni Sanya dahil baka dumating ika nga ang kapatid niyang si Jack Roberto para suportahan siya. Mas bongga nga, sabi ng ating mga kamosa, kung nandoon si Sanya at kung darating man itong si Jack para kita-kita sana sila roon ni Barbie Forteza na sumuporta naman kay David Licauco. #awkward. Nagpasalamat naman itong si David sa suporta ni Barbie na talagang tinapos nito ang pelikula. Ayan, parang sinabi na rin ni David, buti na lang gising si Barbie, no? Habang pinapanood yung pelikula, no? Yun nga, puring-puri naman ni Barbie ang ka-love team niya na tinatawag na niyang si Reverend Sam, ang karakter na ginagampanan nga ni David sa Samahan ng Mga Makasalanan. Sabi nga ni Barbie kay David, quote-unquote, "Ang galing-galing naman ni Reverend Sam. Ay grabe, life-changing, eye-opening, breathtaking. Sabi ko nga sa kanya, bagay sa kanya, palaging nakangiti. Napansin ko buong pelikula lagi lang siyang nakangiti." Yan ang sabi nga ni Barbie habang nakangiti lang naman itong si David. Syempre, bilang pambawi, nagpasalamat naman si David sa suporta ni Barbie sa pelikula niya. Sabi ni David, quote-unquote, "For her to come here na to support me, made time for me, it says a lot of her character and I have nothing but gratitude." Yan ang sambit niya nitong si David Licauco. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, si Benji Paras, ang ama ni Kobe Paras, ang tinanong ng mga kamosa natin nang kumalat ang balitang break na ba sila ng anak niya, no? Ang anak niya pala, yan. Break na ba ang anak niya kay Kylene Alcantara? Yun nga, pinabulaanan naman ni Benji ang isyong break na sina Kobe at Kylene. Sabi nga ni Benji nang tanungin ng Entertainment Press, sila pa rin. Napakasimpleng sila pa rin. Tinanong pa nga, syempre, alam naman natin ang ating mga kamosa talagang, kumbaga, nagdidig in sila, no, pagdating sa mga chikang ganito. Tinanong itong si Benji kung bakit nagtanggal sina Kobe at Kylene ng pictures sa kanilang Instagram account. Say naman ni Benji, quote-unquote, "Hehehe, ewan ko sa kanila, magkasama lang kami, nag-inuman pa." Ayun naman pala, nag-inuman pa. Kung ating matatandaan, itong si Kobe ay 27 years old habang si Kylene ay 22 years old lamang. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagpapalakas si Haji Alejandro matapos sumailalim sa surgery kaugnay sa colon cancer nito. Sabi ng daughter niyang si Rachel Alejandro, quote-unquote, "My dad is doing better, nasa bahay na siya ulit, so which is good. And thank you so much sa lahat po ng mga nag-send ng mga well wishes sa kayong mga prayers para sa kanya." Ang tanong, nagkakausap ba sila ng kanyang ama? Tumango naman dyan si Rachel, quote-unquote, "Oo, everyday magkasama kami." Well, of course, alam naman niya na may mga work
na rin ako. And so I've been here now for the past 2 months except for the time na umalis ako for LA for 3 days lang. And my dad would actually be out there performing too. In fact, yung tour nga with the Apo and the Hitmakers, hindi siya nakasama ngayon. But with your prayers and God willing po, sa susunod, mapapanood niya na siya ulit very very soon. Ang tanong, gusto pa rin ba ni Haji na mag-perform? Mabilis na tugon ni Rachel, quote and unquote, o naman, syempre first love niya talaga ang singing and performing for all of you. Nothing makes us happier kaming mga singers And in my mind, nakikita ko natatapak pa rin kami ng entablado magkasama ulit. Sinasabi ba ni Haji na magpe-perform together pa sila ng daughter niya? Sabi ni Rachel, quote and unquote, I always tell him that in his case, I think kailangan. It's something that we all have to believe in. And of course, yung lahat ng friends niya, lahat ng nagdadasal para sa kanya, believe that too. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at ang ating Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer kina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side kina Susan Aizon, Milo Janela, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.